Nagbabalik tayo sa ikalawang yugto ng ating online viewership nitong araw ng Huwebes, March 7. At bago natin simulan ng ikalawang yugto, ay pag-usapan muna natin yung inilabas na article ng bilyonaryo regarding sa Tape Incorporated. Sinasabi dito na ang Tito Vic and Joey ang siyang itinturong dahilan kung bakit nagkautang-utang daw ang Tape Incorporated sa GMA Network. Nakakatawa yung caption dito ng bilyonaryo, sinasabi palusot daw. So, totoo naman kasi medyo hindi pang harsh yung caption ng bilyonaryo na yan. Sa totoo lang, ang naging dahilan ay yung pagiging selfish ng Tape Incorporated. Bakit ang Tito Vic and Joey ang sisisihin? Gayong may utang pa nga sila sa tatlo or sa particular kay Vic Soto at Joey De Leon na milyon. Hindi biro ang utang nila, milyon. Kung talagang nalulugi, dapat kinausap nila sina Vic Soto at Joey De Leon na medyo hindi pa makakabayad kasi nalulugi nga ang kumpanya. So binayaran nila, meaning hindi nalulugi. Understandable naman ang dalawa kasi okay lang magtrabaho kahit walang sinisweldo. Milyon ang utang nila sa TVJ. Pero dahil sa pagmamahal sa show, ay nanatili silang tahimik. Sino ba yung nagmamanage? Diba si Mr. T or Mr. Tony Toviera? Bakit di nila masisi si Mr. T? Siya ang nagmamanage at sila ang may-ari ng kumpanya at talent lang na walang kontrata, sina Tito Vic and Joey. Sila lang nakakaalam ng lalabas at papasok na pera sa kumpanya. Isipin mo 100 million na bibigay sa matandang halos-hos kung di ako nagkakamali. Tapos bumaba ng 10 million kada buwan ang kinukubra nito, according yan kay Tito Soto. Nalulugi ba gayong 200 million mahigit ang dineclare nito nakita sa SEC or Security and Exchange Commission noong 2021 at dumaan yung election noong 2022? For sure, mas malaki pa sa 2021 ang kinita nito. Matatandaan 2023 na wala ang Tito Vic and Joey sa Tape Incorporated. Kaya bakit sa TVJ ang sisi? Sila ang nagmamanage sa kumpanya. Nakakatawa na tila palusot talaga ang pahayag ng Tape Incorporated. Sinasabi din na planado ang paglipat ng TVJ sa TV5. Kung sa umpisa pa lang nirespeto nila ang TVJ, di sana sila magkakaganyan. Sabi nila, iniisip daw nila yung future. Kesyo tumatanda daw ang tatlo kaya ginawa nila yung bawas araw sa TVJ. Pumayag at nirespeto sila ng TVJ hinggil dyan para hindi mawala yung mga kasama nila tulad nila Riza May Dizon, Maine Mendoza, Paulo Ballesteros at Ryan Agoncillo at matitira daw si Alan K, Wally at Jose. According yan kay Tito Soto. Yung nangyari kasi hindi mo directly pinapaalis yung tatlo pero yun talaga yung tumbok nun. Yun talaga yung gustong mangyari ng mga halos-hos or ng Tape Incorporated. Ngayon umalis sasabihin, planado, very inconsistent ang pahayag ng mga halos-hos. Bakit di na lang aminin na na-mismanage nila ang pera sa kung anumang kadahilanan ay sila lang ang nakakaalam talaga niyan. Tumanda na ang Tito Vic and Joey sa noon time ay gaganyanin sila na kapag pa-trigger niyan ay yung hindi sila pinag-live. Diba? Kumbaga, anong gagawin nila? Nandun na sila tapos di magla-live? Parang sinuntok mo ang Tito Vic and Joey at legit Dabarkads. At nakakawalang respeto yung porkit sila yung producer ay basta-basta mo na lang paaalisin yung mga talent mo. Hindi dapat ganun. Ngayon umalis, nagkawindang-windang. Huwag isisi sa iba yung sariling pagkakamali. Ngayon, nawala na yung naging gatasan nila for 45 years ay nagkawindang-windang ang Tape Incorporated. But anyway, good luck na lang sa kanila. Tara, ating alamin ang ikalawang yugto ng ating online viewership. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.1 million followers at sa Showtime na may 17 million followers. So as of 1:27 PM, ang Eat Bulaga ay may 8.7k live viewers. Samantalang ang It's Showtime makikita po natin dito sa kanilang monitor, sa kanilang Facebook live, sila ay may 27.7k live viewers. So click po natin yung actual live viewership ng dalawang bigating noontime show para po sa Eat Bulaga sila ay may 8.7k live viewers at may segment na Sugod Bahay Mga Kapatid. Ang It's Showtime naman na may segment na especially for you. So mahaba po talaga ang
oras ng segment nilang especially for you. Nakita po natin sila ay may 27k live viewers. So ulitin po natin, as of 1:28 PM, ang Eat Bulaga, sila ay may 8.7k live viewers at ang It's Showtime ay may 27k live viewers. So bali dito sa Facebook Live ay maraming nanonood sa It's Showtime kesa sa Eat Bulaga. Sa gantong oras po talaga ay nababawasan po ang live viewership ng Eat Bulaga. So mapunta naman po tayo sa YouTube channel ng dalawang TV network para po sa Eat Bulaga under TV5 Philippines na may 1.69 million subscribers. Samantalang ang It's Showtime naman under ABS-CBN Entertainment YouTube channel na may 47 million subscribers. Mga kaparokya, yung YouTube channel ng ABS-CBN ang siyang pinakamalaking YouTube channel sa lahat ng YouTube or YouTuber dito sa ating bansa or sa buong Asia. Ayon yan sa nabasa ko. So, as of 1:29 PM, ang Eat Bulaga under TV5 Philippines, sila ay may 39,000 live viewers. Ang It's Showtime naman under ABS-CBN Entertainment ay 112k live viewers. Normal ba yan para sa live viewership ng ABS-CBN Entertainment na 112,000? Hindi po, dahil sa totoo lang, sa pag chinecheck ko po ang live viewership ng ABS-CBN sa gantong oras, umaabot po yan ng kulang-kulang 130,000 live viewers. Pero ngayon, 112,000 live viewers lang po sila as of 1:30. So ulitin po natin, para po sa Eat Bulaga under TV5 ay may 39,000 live viewers. Ang It's Showtime naman under ABS-CBN ay 112,000 live viewers. So siguro, pagdating sa ABS-CBN Entertainment, yung main YouTube channel ng It's Showtime ay mataas dahil mababa po sila sa ABS-CBN YouTube channel. Mababa na po yan dahil mostly 125 pataas ang lumalabas sa kanilang online viewership sa gantong oras, mga segment ng Sugod Bahay at especially for you. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. Sa Eat Bulaga naman, under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 865,000 subscribers. Sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.03 million subscribers. So as of 1:31 PM, ang Eat Bulaga, sila ay may 57,000 live viewers. Ang It's Showtime naman ay may 111k live viewers. So tama po ang sinabi ko dahil mataas po ang live viewership ng ABS-CBN Eat Showtime or main YouTube channel ng Eat Showtime. Usually mga 90 plus or kulang-kulang 100k ang live viewership ng Eat Showtime sa gantong oras. So napunta po yung viewers ng ABS-CBN Entertainment sa ABS-CBN It's Showtime or sa main YouTube channel ng It's Showtime. At ulitin po natin, as of 1:32 PM, ang Eat Bulaga under Eat Bulaga TVJ ay may 57,000 live viewers at ang It's Showtime ay may 111,000 live viewers. So makikita po natin sa main YouTube channel ay mas maraming nanunood sa Eat Showtime kaysa sa TVJ YouTube channel or sa Eat Bulaga. Ibig ba sabihin nun ay onti lang ang nanunood sa YouTube channel ng Tito Vic and Joey? Hindi po, marami po yan dahil lumalabas po na wala pang milyon ang subscribers ng Eat Bulaga, unlike sa It's Showtime na may 2 million subscribers. So again, iba pa din yung maraming followers at subscribers. So ang total na nakuha ng Eat Showtime both Facebook Live at YouTube Live ay 250,000 live viewers. Samantalang ang Eat Bulaga ay nakakuha ng total na 103,000 live viewers. So malayo po ang
pagitan ng kanilang viewership. Magkaganon man ay mas marami pa rin ang nanonood both to Giant Noontime Show. So mamaya ho magbabalik po tayo sa huling yugto ng ating online viewership ng dalawang bigating noontime show. Magpapaalam po muna ako pansamantala. Thank you and God bless.